What's up sa inyo mga tropa? Nandito na naman tayo sa ating Tikiman channel kung saan etong channel na to ay dito ko ina-upload ang aking lahat ng mga tinitikman ng mga liquor drink at kahit na anong gusto kong tikman. At netong mga nakaraan nga, in-upload natin or tinikman natin etong San Miguel Chocolate Lager at kahit papano maraming nakapanood at meron na tayong 43 subscribers dito sa ating YouTube channel na to. At sa mga hindi nakakakilala mga tropa, ako nga pala si Sai TV at sisimulan na ulit natin ang content natin para sa ngayong araw na to. At ngayon nga mga tropa, meron tayo ditong Crazy Carabao. Ito yung titikman natin at to tell you honestly, merong twist na magaganap dito sa content natin dahil etong Crazy Carabao ay craft beer siya. Meaning etong mga beer na to ay ginagawa siya within the small batches lang. Konti lang yung kinakraft ng manufacturer neto. Kung ano yung twist nun, etong beer na to ay expired na or lumagpas na siya dun sa kanyang best before. Kasi etong mga craft beer na to, meron siyang nakalagay dito na best before at yung nakalagay ay December 5 pa. Safe bang inumin or i-intake etong ganitong mga klaseng beer? To tell you honestly, hindi ko din alam. Pero upon googling, nakita ko na safe naman daw siyang inumin pero meron ng pagkakaiba yung lasa niya. Kumbaga hindi na fresh yung kanyang magiging lasa. Pero hopefully maging safe naman tayo at siguro sa susunod titikman natin to nang hindi pa expired. Nakalagay kasi dito mga tropa December 5 pa and nakalimutan ko siyang tikman. Anyway, ito yung Crazy Carabao craft beer, wheat beer. Itong Crazy Carabao masyado siyang matunog ngayon sa takilya dito sa craft beer. And to tell you honestly, matagal-tagal ko na rin narinig itong brand na to. Napanood ko to sa idol ko na si Raymond Marasigan na vocalist ng Sandwich and dati din siyang drummer ng Eraserheads. Pinuntahan niya yung Crazy Carabao Brewery dito sa may Santa Rosa, Laguna at napanood ko napakadaming flavors pala neto ni Crazy Carabao at iba-iba yung beer style niya. Ngayon nga ito yung wheat beer. Hindi ito yung first time ko na makainom or makatikim ng wheat beer. Kung naaalala nyo, kung nanonood kayo dito sa channel ko, meron na rin akong natikman na wheat beer pero hindi ko masyado gusto yung lasa niya. And hopefully etong Crazy Carabao na craft beer na to sana masarap siya. Without further ado, buksan na natin siya. Napaka-premium mga tropa ng kanyang bote at ayan, umapaw siya, napasobra yung salin ko. Pero anyway, napansin ko napakalakas nung kanyang pagbula-bula. Siguro epekto na rin yon ng expired na nga etong beer natin. And napakatagal na nito sa freezer. Sa freezer ko kasi siya talaga nilagay. Pero okay pa rin siguro to, titikman na lang natin. Ikakat ko na lang muna yung video, isi-settle ko na lang muna siya ng as in yung wala ng mga bubbles. Kanina kasi parang medyo naalog-alog ko siya ng konti. And nabigla din ako sa pagsalin ko. Pasensya na mga tropa kung hindi ko na ipakita sa inyo yung pagsasalin ko. Talagang inilagay ko na siya muna. Pero yung isang bote natin ay binuksan ko na and hopefully ma-perfect natin yung paglalagay mamaya neto dito sa ating baso. And napansin ko talaga napakalakas nung kanyang pagbula-bula kanina. Siguro isa na ring factor yung dahil nga expired na tong beer natin na best before nga siya ng December 5 pa. Isang buwan na siyang nasa rep na alam mo yon na nakatambak lang doon. Pero anyway, hopefully naman na goods pa rin to i-intake. And for the experience, i-intake ko to lahat. Okay lang yan. At sa mga susunod na vlogs natin, titikman ko yung hindi pa expired na ganito. And alam ko naman na ganito talaga yung kulay ng wheat beer. Ayan, hindi siya gold na gold. Kasi iba talaga yung style ng craft beer na wheat beer. Ayan, ganyan talaga siya. Sa amoy, hindi na ganun kalakasan yung amoy niya. Hindi pa ako nakakaamoy ng Crazy Carabao na wheat beer na yung fresh pa. Kasi nga expired na to. And sa mga susunod na videos natin, susubukan ko ulit bumili ng ganito at iba-vlogs na natin kagad. Mekas na ni pinsan! To tell you honestly mga tropa, napaka-goods pa niyang inumin and napaka-refreshing niya. Although kahit na medyo expired na nga siya ng isang buwan, parang nakakadalawang shot pa lang ako nung pagsalin ko dito. Medyo nagbe-burp ako. Napakalakas nga talaga nung kanyang, hindi ko alam kung anong tawag yung pagkabula-bula niya mga tropa, no? Comment nyo na lang dyan kung anong tawag doon. Pero ayan, napakalakas nung pagsirit-sirit niya ng mga bubbles.
And meron akong nakikitang parang mga brown something, parang ito siguro yung mga tinatawag na yeast, mga ganyan, no? Yung mga ingredients sa paggawa ng mga craft beer. Mga tropa, sa mga susunod na videos natin, susubukan kong tumikim ng mga craft beer kasi medyo natutuwa ako ngayon sa mga craft beer dahil napakarami na ngayon ng mga bagong brewery or mga small brewery or micro brewery na gumagawa ng mga kani-kanilang brands. At talagang medyo meron akong natikman lately, nakakalimutan ko lang kung anong brand yon. Pero kung i-rate natin tong wheat beer neto ni Crazy Carabao, nagustuhan ko siya, to tell you honestly, kahit na expired na siya ng 1 month sa rep natin. Napakasarap niya, hindi ko alam kung paano ko siya i-explain eh. Meron siyang pagka-fruity, citrusy, mga ganyan, no? And naalala ko, yung first time kong uminom ng wheat beer, hindi ganito yung lasa niya, parang matabang yun. Eto, napakasarap niya, parang meron akong nalalasahan na konting pagka-lemon. Basta mga gano'n, no? Fruity, citrusy, mga ganyan. Hindi ko talaga ma-explain pa, pero napaka-refreshing niya, ang sarap niyang inumin. Ang naalala kong ininom ko na wheat beer, parang Hoegaarden ata yung brand nun. Natatabangan ako doon, parang medyo lasa siyang lemonade dati yung wheat beer na nainom ko na matabang. Eto, lasa din siyang lemonade na in the good way, na alam mo yung malalasing ka sa lemonade na yon. Basta may vibe siya na ganun akong nalalasahan. Kasi siguro dahil yun sa pagka-citrusy niya na nalasan. And tignan natin saglit dito kung ano yung ingredients niya. Sana may nakalagay. Eto pala mga tropa, may nakalagay dito, generous amount of coriander. Ayun, siguro ayun yung nalalasahan ko, no? Meron din hints of banana and cloves. Kung ano man yung cloves, wala ako masyadong idea doon. Pero napaka-refreshing niya. Siguro ayun nga yung nalalasahan ko, yung coriander na yon. Kasi naalala ko nga doon sa nainom ko na Hoegaarden, may ganun din. Napakalakas talaga nung kanyang pagbula-bula mga tropo, kaya nag-form siya ng mga foam. Medyo foamy siya. Foamy, cloudy, ayun. Medyo ngayon na lang kasi ulit ako nakainom ng mga ganito. Nakalimutan ko kung paano i-describe. Foamy and cloudy siya. Tropa, meron din silang premium golden ale. Titikman din natin yan. Pero ayun o, siguro yung pagbula talaga niya na ganyan, ayun talaga yung karakteristik niya. Nabigla lang talaga ako dun sa kanina na pagsalin ko. Ang lakas nung bula niya. Pero ito yung pulutan natin, roller coaster. Wala akong ibang makita na medyo goods na goods. Kung i-rate natin to mga tropa, pasok siya sa 4 over 5. Siguro medyo tataas pa siya ng mga 4.5 din. Masarap din siya yung mga tropa eh. Medyo nalilevel niya yung pleasure na nakukuha ko dun sa pag-inom ng Kirin Ichiban. Ganun siya kasarap mga tropa as wheat beer. Hindi ako fanatic ng wheat beer kasi yung first time ko nga nakainom ng wheat beer ay Hoegaarden. Akala ko ganun lang talaga yung lasa niya, medyo matabang. Eto, masarap. Kung titignan mo yung bote niya mga tropa, napaka-premium. Ang ganda nung design niya. At pati yung kanyang tansan. Although medyo nangalawang na siya dahil napakatagal niya na sa freezer. Buti nga hindi siya nagyelo or hindi siya pumutok. Sa freezer ko talaga siya nilagay. Ayan o. Ubusin na natin to mga tropa. Sa mga gustong mag-avail ng ganito, ay highly suggest na tikman nyo to. Medyo may kamahalan nga lang siya mga tropa. 120 ko siya nabili or 124. Plus shipping fee na 30 pesos. Siguro around mga 150 pesos yung isang ganito mga craft beer. Kasi mga tropa, ang pinagkaiba ng mga craft beer ay talagang mga premium yung mga ginagamit dito na mga material sa paggawa ng mga beer. Talagang mga quality, mga pinipili talaga. Hindi kagaya ng mga mararaming batch na ginagawa, kagaya ng mga Red Horse. Kaya kung nalalasahan nyo yung Red Horse, parang hindi na siya ganun kasarap. Mga tropa, nasanay na ako sa mga pag-inom-inom ng mga medyo may kamahalan na beer. Kaya netong mga nakaraan, nung tumitikim ako ng Red Horse, nung umiinom ako ng Red Horse, parang mababa na yung lasa niya sa akin. Kaya naninibago ako. Kaya sa mga nakakapanood neto, subukan nyo din yung mga ibang lasa ng beer or yung mga ibang style. Talagang masasabi nyo napakasarap ng mga ganito mga tropa kung ikukumpara mo talaga sa beer na parang alam mo yun na parang chemical na lang. Pero sa akin lang yun na parang lasang chemical na lang siya. Alam mo yun na iba talaga yung lasang ganito, yung mga craft beer and yung mga imported na beers natin. Kung ikukumpara sa mga local beers na Red Horse, pero number 1 pa rin sa akin ng mga local beer ay yung mga Pale Pilsen. Iba talaga yung lasa ng Pale Pilsen kumpara sa Red Horse. Medyo may pagkatamis din siya na part. Medyo konting recap lang tayo, no? Nalalasahan ko sa kanya, medyo may konting fruity, citrusy, may konting tamis siya. Siguro mga
1.5/5 yung pagkatamis niya. Hindi rin siya masakit sa lalamunan na inumin. Kayang-kaya mo siyang i-straight. Pero to the point na kailangan mo siyang lasahan talaga kasi as craft beer. Kaya kung napapansin nyo, hindi ko siya nilagyan ng yelo. Mas ma-appreciate nyo daw yung craft beer nang alam mo yon yung mismong beer lang yung iinumin ninyo. Pero as ako, nilalagyan ko talaga siya ng yelo. Pero off the cam na lang yon. Baka syempre medyo maano tayo dyan. 4 yung binili ko na ganito mga tropa, no? Pero eto na lang muna yung iinumin natin. Ayan, goods na goods. I-try nyo din. Sure na sure ako, magugustuhan nyo to. Medyo pikit mata nyo na lang na bilihin yung 125. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Sabay-sabay tara, tikman natin sa bawat shot hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak. Walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan hanggang sa magdilim na di pa rin bitawan. Sige ituloy lang, huwag ang panghinaan. Sa bawat tagay, isa pang sandalan.